Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Police Colonel Hector Grijaldo pinaaresto ng House Quad Committee. Pag-hire ng private security kinukonsidera ni BP Sara. 11 crew ng isang motorbangka na sagip ng PCG matapos itong lumubog sa Occidental Mindoro. Temporary import ban ng poultry products mula Netherlands ipinatupad ng Department of Agriculture dahil sa bird flu outbreak. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinatawa ng contempt ng House Quad Committee o Quadcom si dating Mandaluyong City Police Chief Police Colonel Hector Grijaldo matapos niyang mabigong dumalo sa pagdinig ng joint panel sa ika-4 na pagkakataon. Pinangunahan ni Taguig Representative Pam Zamora ang naturang mosyon at sinaad na ang dahilan ni Grijaldo na meron siyang shoulder injury ay hindi sapat para hindi na muling sumipot. Inaprubahan naman ni Quadcom Lead Chairperson Ace Barbers ang naturang mosyon matapos sumang-ayon ng lahat ng miyembro ng komite. Nagbabari ng utos ang komite na mananatili si Grijaldo sa detention facility ng House of Representatives hanggang sa katapusan ng hearing. Matatanda ang sinabi ni Grijaldo na pinilit umano siya ng Quadcom na kumpirmahin ang reward system ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Mariin naman itong itinanggi ng mga mambabatas. Pinag-iisipan ni Vice President Sara Duterte na ang pag-hire ng private security para palitan ang kasalukuyan nitong personnel na sinasabing ipupull out ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ang sinabi ng pangalawang Pangulo matapos itong isiwalat na nagpadala siya ng liham kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na humihiling na wag nang palitan pa ang mga personnel na babawiin mula sa kanyang security details. Hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung alin yung maiwan. And kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Dagdag pa nito, ang kanyang asawang si Mans Carpio ang posibleng umako ng gastusin sa pag-hire ng private security. Nang tanungin pa sa posibilidad na baka lumabas na nagtatag siya ng kanyang private army, sinabi ni BP Sara na professional security services ang kanyang i-hire at hindi maaaring ikonsidera bilang private army. I do not know if these individuals are allowed to bring guns, so that makes them less of an army ma'am kung wala silang baril. Hindi ko alam yung sa professional security services, but that is one option that we are preparing for. Muli rin itong iginiit ang pangamba sa kanyang seguridad sa kabila ng lumalalang tensyon sa pagitan niya at ng kasalukuyang administrasyon. Nasagip ng Philippine Coast Guard o PCG ang 11 crew matapos lumubog ang isang motorbangka sa Looc, Occidental Mindoro. Ayon sa PCG, naglalayag ang motorbangka na MBCA God's Grace 9 na mula sa Port of Lubang at patungo sa ng Port of Calatagan nang biglang sinalubong ang mga ito ng malalakas na alon. Tinamaan pa ang kanilang bangka ng isang malaking bagay na palutang-lutang sa karagatan dahilan upang mabutas ang starboard nito at sa katuluyang lumubog ang kalahati nitong parte. Agad namang rumisponde ang Coast Guard sa tawag ng may-ari ng motorbangka dahilan upang masagip ang 11 crew nito kabilang na ang kapitan na pare-parehong nasa mabuti ng kalagayan. Nagpatupad ng temporary import ban ang Department of Agriculture o DA sa mga poultry products at iba pang mga wild birds mula sa bansang Netherlands dahil sa highly pathogenic avian influenza. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng import ban ang maiwasan ang pagpasok ng bird flu virus at upang maprotektahan ang local poultry industry sa bansa. Dagdag pa ng kalihim na mismo ang Chief Veterinarya ng Netherlands ang nag-ulat sa ahensya sa panibagong bird flu outbreak sa Netherlands. Pinatasan na rin ito ang Bureau of Animal Industry na suspindihin muna ang issuance ng sanitary and phytosanitary import clearances sa pag-angkat ng mga produktong ito mula sa nasabing bansa.
Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.